Yan mga kapatid, at magandang tanghali at mababalik na naman ako sa inyo. Yan. At muli tayong magta-tarot card. At naisipan ko dito sa sala na dito maglatag ng mga mensahe na aking ibabahagi sa inyo. Yan, ng barahang ito, at naisipan kong mag-tarot card. Yan, ang ating mensahe ngayon ay ano nga ba ang dahilan ng mga taong yung nakaaway, bakit ka pinatrabaho o ginawa ng masama mga kapatid. Ano nga ba ang mga dahilan dito? Bakit ka pinatrabaho, o ikaw ay pinakulam, o ikaw ay ano mga kapatid, ginawa ng masama. Yan ating mensahe. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ikaw ay ginawa ng masama o ikaw ay pinatrabaho ng iyong mga kaaway o kagalit, kung ano ang mga dahilan dito. Yan, at ating ilalatag ang mga barahang mensahe na lalabas dito. Yan, kung nagustuhan ninyo ang aking vlog na ito, ay paki-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel na Maestro Apo, at ang Facebook page ko na Hashim Sandal Ponte Tetragrammaton. Ayan, pipili tayo ng 13 para malaman natin kung ano ang dahilan ng mga taong ito na ikaw ay pinatrabaho. Yan, ng iyong mga kaaway, kagalit. Yan, para malaman natin dito. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ikay pinatrabaho ng iyong mga kagalit o kaaway? Ito kasi mga kapatid, kaya ka pinatrabaho nito dahil maganda ang iyong buhay. Yan, maganda ang iyong buhay, maayos at marangya. At ito ay, ikaw dito ay kinaiinggitan dahil marami kang naipundar, marami kang properties, o marami kang achievement sa buhay na iyong iyong napagtagumpayan. Kaya ito'y naiinggit sa iyo dahil sa mo mga kapatid, dahil sa dahil sa katayuan mo sa buhay na maganda at maayos at marangya ang iyong pamumuhay, kaya nainggit ito, kaya ka pinatrabaho. Yan. Ikaw kasi isa ka kasi dito mga kapatid, na ikaw ay mabait. Yan, marunong ka makisama o makahalubilo o makipagkapwa at tao. Yan, marunong kang magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Hindi ka madamot, hindi ikaw yung taong yung mapagtanim ng galit o mapagtanim ng sama ng loob sa iyong kapwa mga kapatid. Yan. Kasi nakikita kasi ng mga taong may galit sa iyo o may inggit sa iyong buhay o sa iyong personalidad. Ikaw kasi mga kapatid ay masayahin ka, wala kang problema, lahat ng mga gusto ay nakukuha mo, at ang lahat ng mga bagay-bagay na gusto mong gawin ay nagagawa mo ng maayos. Kaya isa dito sa kinainggitan at ikaw ay pinatrabaho. Yan mga kapatid. Isa ka din kasi dito mga kapatid na na may yung taong ito na ginagawan ka ng masama, ay laging nakatingin ito sa iyo. Maaring ikaw ay sinusundan nito, minamasdan, o yung parang laging itong nakasubaybay sa iyo, kung ano ang galaw mo, kung saan ka pumupunta, ay updated itong taong ito. At ito yung tao na mga kapatid, ito yung tao na nag-i-stalk din sa iyo sa social media, kung ano ba yung
yung estado mo sa buhay, kung ikaw na ba ay naghihirap o ano ikaw na ba ay yung tumalaba yung pinagawa sa iyo ng taong nainggit sa'yo. Kasi dito nakikita ko ikaw ay pinatrabaho at ipinakulam nito. Ino-stalk ka nito sa social media at binabantayan ka kung tumatalaba ang kanilang ritual o pinapagawa ng taong may galit o inggit sa iyo, mga kapatid. Lagi itong nakamasid sa social media dahil sa naiinggit sa iyo tong taong ito. Yan. Dahil maganda kasi ang buhay mo, mga kapatid. Lahat ng mga gusto mong gawin ay nagagawa mo. Lahat ng mga trabaho o ano ang gusto mong gawin ay nakukuha mong mga bagay-bagay ng hindi mahirap. Yan. Kaya isa ito sa kinaiinggitan ng taong gumagawa ng masama sa iyo, kaya ang dahilan niya ikaw ay pinakulam. Yan ang mga taong may galit, inggit. Yan ang dahilan, mga kapatid. Isa din kasi dito, mga kapatid, na ikaw ay masayahin, pala kaibigan. Ang dami mo kasing mga kapatid, ang dami mong ikaw yung tao na lahat ng taong nakakasalamuha mo ay pinapakisamahan mo ng maayos. Yan, pinapakitaan mo ng mabuti. Kung ano man ang mga yung ng tao sa iyo, ay malaki ang utang na loob ng mga tao sa iyo dahil ikaw ay matulungin, ikaw ay nirerespeto dito, mga kapatid. At tuwing ikaw ay nakikita ng mga taong iyong tinulungan at ay nagiging ang mga taong ito ay nirerespeto ka nito, mga kapatid. Pero hindi ito masaya, mga kapatid, na nakikita kang masaya. Kaya lagi itong nakamasid sa iyo, itong taong ito. Minamasdan ka nito, mga kapatid. Ayan ang ang mensahe ng baraha. Yan. Yan. Ang gusto nito sa buhay, mga kapatid, ikaw ay mabibigo. Yan. Mabibigo ka dito na ang lahat ng mga pinaghirapan mo mauubos, malulustay, mawawalan ka ng oportunidad, kung anumang negosyo gusto niyang bumagsak dito, mga kapatid. Yung ng taong ito, yung mga naiinggit sa inyo. Yan ang sumpa na sinabi niya sa mangkukulam na mga kapatid, na yan ang mangyayari sa iyo, na ikaw ay mabigo sa lahat ng mga pinagpaguran, lahat ng mga ginawa mo o naipundar mo ay mawawala. Ngunit hindi papayag ang ating Panginoon dito, mga kapatid, dahil nakikita ng Panginoon na ikaw ay matulungin, at mapagbigay sa kapwa, at hindi ka madamot, at lahat naman ng tulong ay nagbibigay ka, mga kapatid. Kaya hindi itong gusto niya, mga kapatid, hindi ito mangyayari dahil sa kanya ito tatama. Bigo ito, mga kapatid. Imbis na ipataw sa iyo ang mga sinasabi nitong maghihirap ka, lahat ng mga mo ay mawawala. Bigo ito, mga kapatid. Sa kanya tatama ito, at ang kahulugan ng barahang ito ay siya, sa kanya mangyayari ito, mga kapatid. Ay hindi papayag ang Panginoon nang lahat ng pinagpaguran mo ay mawawala at malulustay kung ano man ang mga naipon mo, mga kapatid. Yan isa sa kinaiinggitan ng mga taong nasa iyong paligid, kung yan ba ay kaaway mo o gumagawa ng kasamaan o may naiinggit sa inyo. Kaya ka pinatrabaho, mga kapatid, dahil yan sa inggit, mga kapatid. Yan, iinggit. Maaring kapamilya mo ito, maaring kaibigan, katrabaho, yan, maaring mga kapatid, mga siblings mo ang mga naiinggit sa iyo, mga kapatid. Hindi ito papayag na ang gusto nilang mangyari sa iyo na ikaw ay mabigo o mawawalan ng mga kapatid, mawawalan ng ang lahat ng mga naipundar mo ay mawawala. Sa kanya ito mangyayari, mga kapatid. Sa kanya ito mangyayari. Yeah, kasi, mga kapatid, mahirap magbitaw ng salita, lalo na yung mga sumpa-sumpa na yan. At lalo na yung taong binitawan mo ng sumpa ay nakasurvive sa sa sumpa na yan at marunong yan magpabalik, ay nako,
Kawawa kayo mga kapatid, kayo ang magsasuffer niyan. Ang salitang sumpa ay hindi hindi yan hindi yan parang kanin na mainit na isusubo ay iluluwa. Dahil yan ang sumpa ay yan, may kalakip na paghihirap. Yan. Kung hindi mapuputol ang sumpa ay maghihirap ka diyan mga kapatid. Ito ka mga kapatid. Ito ang sa'yo, naiinggit siya dahil isa kang ang successful na tao. Yan, o kayo ba ay successful? Ikaw ba ay mga nagtatrabaho sa mga OFW ka man, o ikaw ay nagtatrabaho sa ating gobyerno, yan, o kung ano man na basta naging successful. Yan po ang kinaiinggitan sa iyo dahil dahil hawak mo ang lahat ng kung ano ang gusto mong hilingin o gusto mong marating sa iyo ay napapasa iyo mga kapatid ng ng simple lang. Yan. Kaya yan ang na naiinggit ang tao sa iyo. Yan. Itong taong ito mga kapatid ay nagpaplano ito na gusto kang pabagsakin. Itong pinaplanuhan nito mga kapatid, yung taong naiinggit sa iyo at pinatrabaho ka o ikaw pinakulam, ay nagpaplano ito mga kapatid kung ano ang panibagong ang mga panibagong ritual na sasagawa ng taong ito na ikaw ay pabagsakin mo, dahil hindi ito tumatalab mga kapatid sa iyo hindi ito tumatalab. Yan. Kaya siya ay laging bigo dito mga kapatid. Kaya ito nagpaplano muli ito mga kapatid kung paano ka nito matatarget, kung paano ka mapapabagsak, kung paano ka mapupuruhan nito itong taong may inggit sa iyo. Yan. May nakikita ako dito, maaaring kapatid, maaaring tiyuhin, maaaring katrabaho, yan, maaaring mga nakaalitan mo, nakasagutan o nakaaway. Yan ang mga nakikita ko dito mga kapatid. Yan. Darating ang araw mga kapatid ay ito kasi ang gusto niya mangyari sa iyo, na ma-stuck ka sa iyong buhay, na wala kang gagawin lang, diyan ka lang sa iyong bahay, nakahilata ka lang o kung ano. Kaya mga kapatid, darating ang araw mga kapatid, sobra magsasuffer itong gumagawa ng ng masama sa iyo, pati ang ang gumawa at nagpagawa nito ay matatamaan nito mga kapatid ng Eight of the Swords mga kapatid. Lahat ng binitawan, lahat ng sakit, lahat ng sumpa o kung anumang ritual na ipinataw sa iyo ay babalik sa kanila ito mga kapatid. Sila ang matatrap dito mga kapatid. Hindi sila di nila basta-basta matatanggal o makakalas ito pag sa kanila tumama ito. Kahit anong plano ng taong ito ay kaya pabagsakin, bigo ang nagpaplano. At kung ano man ang ginawa nila sa iyo ay babalik sa kanila. Matatrap ito mga kapatid. Yan. Ito kasi, darating ang araw mga kapatid, ay mag-o-offer ang taong may galit sa iyo nito. Mag-o-offer o may ito mga kapatid, merong ibibigay sa inyo na isang bagay para na isang bagay na para mapatawad mo siya, pero hindi niyo to alam mga kapatid na sila ang sumasabotahe sa inyo. Para gusto nito mga kapatid makikipag-ayos ito mga kapatid, dahil nahihirapan na ito mga kapatid. Nahihirapan na ito. Ang lahat ng gustong gawin na sa'yo tatama ay bumalik sa kanila. Kaya itong taong ito ay makikipag-ayos sa iyo. May offer ito, may ibibigay ba itong regalo o kung ano man mga kapatid.
hihingi ito ng tawad sa iyo ay dahil nagsasuffer na ito sa kanilang ginagawang kasalanan. Dahil kahit anong plano na ginagawa nito ay hindi ito umeepekto mga kapatid. Hindi ito umeepekto. Yan. At mga kapatid, magtatagumpay ka dito mga kapatid dahil darating ang araw na magkakaroon ng celebration. Yan. Kung ano man ang darating ang pagdiriwang dito, maaaring may birthday, yan, maaaring may kasal, maaaring promotion sa trabaho at kayo ay magdidiwang dito mga kapatid, o maaaring reunion ng iyong pamilya. Yan, dahil nakikita ko magkakaayos ito mga kapatid, nahihirapan na itong taong sa'yo, ang gumagawa ng kasamaan. Yan. At magiging okay na ang lahat mga kapatid. Dahil darating ang judgment. Yan. Darating ang araw na hindi sila magtatagumpay sa sa ginawa nila sa iyong kasamaan, dahil talagang magsasuffer at magsasuffer sila hanggat hindi mo ito napapatawad ang taong ito na may i-offer man sa iyo, kasi hindi mo alam na yung nagbigay sa iyo ng isang mga bagay ay ito pala ang gumagawa sa inyo ng o sumasabotahe. Yan. Kung hindi mo man ito mapapatawad, yan, ay ay patuloy ito sa sa paghihirap na kanyang ginawa sa iyo mga kapatid. Dahil alam mo mga kapatid, pag ikaw ay ginawa ng kasamaan, yan, at ipinatawad mo ang taong ito, ang lahat ng ginawa niya sa iyo at napunta sa kanya ang mga ritual na iyon at bumalik, pag pinatawad mo ito mga kapatid, ang makakawala ito sa tinatawag na makakawala ito sa pagsasuffer niya dahil pinatawad mo siya mga kapatid. Pero kung hindi mo ito mapapatawad, itong taong gumagawa ng masama sa iyo, ay magsasuffer ito mga kapatid. Magsasuffer itong taong ito. Yan. Magsasuffer ito. Kasi mga kapatid, ang makakapagpawala ng sumpa o kulam, yan, at ay ang pagpapatawad mga kapatid. Yan ang maganda na mangyayari. Gagaling ang kulam, ang isang sumpa ay kung mapapatawad ng taong yung taong kinulam ang mga kapatid, mapapatawad ng taong inagrabyado at bumalik sa kanila yung sakit o bumalandra kung anong suffer nito, ay mawawala ang bisa nito mga kapatid. Yan. Dahil may tumulong sa inyo dito mga kapatid, tinulungan kayo ng isang tao na maaring ikaw ay nagpagamot dito, ikaw ay nagpagamot o humingi ka ng payo o tulong sa isang manggagamot o faith healer, yan, na puro kanan ang kanyang ginagawa na panggagamot, hindi siya gumagawa ng kaliwa. Kaya itong mga sakit at sa inyo ay bumalik sa kanila. Binalik ng manggagamot na ito, binalik niya na magsuffer sila. Yan, nirabwelta niya ito ng manggagamot. Malakas itong manggagamot, nirabwelta niya. Kaya ito mga kapatid, na na trap ito sa niya. Kaya ito ang kailangan niyang gawin para mawala yung sumpa na bumalik sa kanila, ay silang nagsasuffer. Ayan mga kapatid. At hanggang dito na lang. Ayan. Abangan ninyo ito mga kapatid at alam kayo mag-celebrate dito. Ayan. Nasa sa inyo na ito mga kapatid kung tatanggapin ninyo ang offer na ito o kayo nang bahala. Basta ang ginawa ng manggagamot na nilapitan ninyo ay ginawa niya yung responsibilidad niya, na pinabalik niya ang inyong gusto. Kaya ito nagsasuffer sila, na imbis sa iyo
ito na yung Bisayo ito tumama ay bumaliktad, bumalik sa kanila, sila ang nagsasuffer. Ayan mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all.